Hello again everyone, ito nga po pala ay mga pa-order po natin kahapon. Hindi naman po ganun kaaga na i-deliver yung ating pong mga orders, kaya bago po ako nagsimula ay syempre pinakain ko po muna ang aking pong mga alagang rabbit at nagkape-kape po muna ako. Katapos ko nga pong magkape ay nagsimula na rin naman po ako sa pag-prepare ng ating pong ilulutong puto. Bale 75 pieces nga po palang puto ang order po sa atin ni customer. May order din po siyang 2 large na pansit, 1 large na spaghetti, at 75 pieces na lumpiang Shanghai. Ka-prepare ko nga po ng ating pong dry ingredients para po sa ating puto, ay prepare ko na rin po yung ating pong wet ingredients. Pagkatapos nga po nito ay paghahaluin na rin po natin ang ating pong wet at dry ingredients. Pagkatapos nga po nun ay sinala ko po ulit ang ating pong mixture para mas maging fluffy ang ating pong puto. Prepare ko na rin po ang atin pong mga puto molder sa atin pong steamer. Medyo malaki nga po pala yung steamer po natin. Talagang sinadya kong bilhin yung medyo malaki pong steamer. Para sa isang salangan ay makaka-steam na po tayo ng mga 40 plus na puto. Pag i-steam po kasi natin ng puto ay hindi po talaga dapat na pinapatungan. Hindi po tulad ng ating kutsinta na pwede pong pagpatungin natin ng 2 layer yung ating pong pag-i-steam sa ating kutsinta. Pagdating po kasi sa puto ay hindi po pwede. Tapos nga po natin itong ma-prepare ay in-steam na rin po natin ito at habang nag-i-steam nga po ako ng puto ay sinimulan ko na rin po yung pag-prepare ng ating pong mga gulay para po sa ating pansit. At sa paghihiwa po namin ng mga gulay ay medyo malalaki po talaga. Yung may kamahalan nga yung ating pong mga gulay ngayon, lalong-lalo na po yung ating pong repolyo. Pero hindi ko naman po tinaas yung presyo ng ating pansit, same pa rin. Pero kahit po ganun kamahal yung ating pong mga gulay ay hindi po talaga namin binabawasan yung isasahog po naming gulay. Rin po kasi magandang tingnan pag wala pong sahog yung ating pong pansit. Mas maganda pa rin po talaga at mas masarap pag marami pong gulay yung ating pong pansit. Sinunod ko nga rin pong i-prepare dyan yung ating pong ingredients para po sa ating pong spaghetti. Bali ang ginagawa ko po kasi talaga bago ako magluto ay prepare ko na po lahat ng aking pong kakailanganin o mga sangkap para po sa ating lulutuin. At dahil medyo maaga pa nga po para po sa pagluluto ay linagay ko po muna yung ating pong mga puto sa ating pong bilao. Bali ganyan ko nga po pala ina-arrange yung ating mga puto sa ating pong bilao para mas maganda at mas appetizing naman pong tignan. At ito na nga po ang amin pong bestseller na flavored puto. Ingit ko nga rin po pala dyan na kumain ng pananghalian. At pagkatapos ko nga pong kumain ay niluto ko na rin po yung atin pong spaghetti. Nagsabay ko na nga po dyang iluto yung atin pong spaghetti noodles at yung sauce. Kapag kaya po talagang pagsasabay-sabayin yung pagluluto ay mas maigi po talaga para po maihabol po natin sa oras na kailangan na po natin itong i-dispatch o i-deliver. Pagluluto nga po pala natin sa ating spaghetti sauce ay hinuhuli ko po talagang ilagay yung hotdog. Bale 10 minutes bago ko po ito hanguin at saka ko pa lamang po ilalagay yung hotdog. Para lamang po hindi po ito magkakadurog-durog. Pagkatapos ko nga pong maluto yung ating pong sauce ay nagluto na rin po ako ng pansit. Bale 2 salangan nga po pala yung ginawa ko sa pagluluto ng atin pong pansit. Kasi hindi ko po talaga kayang haluin pag medyo marami na po yung ating iluluto. At para maiwasan na rin po yung pagkadurog-durog at para pantay-pantay po yung lasa. Hindi rin po kasi appetizing tignan yung pansit kapag durug-durug po yung noodles. Kaya yung pagluluto po namin ng pansit ay hindi po talaga overcook at talagang mahahaba pa po yung mga noodles nito. Kaya hindi po talaga namin pinagsasabay-sabay yung atin pong pagluluto. Per bilao po talaga naming niluluto yung atin pong pansit. Pagdating naman po sa aming spaghetti ay hinahalo na po talaga namin yung sauce sa atin pong noodles. Pero naglalagay lamang po kami ng extra sauce sa ibabaw po ng atin pong spaghetti. Para po yung gusto ng mas maraming sauce ay pwede po silang kumuha sa pinakagitna. At yun naman pong ayaw po masyado ng maraming sauce ay pwede po silang kumuha sa gilid. Tulad ko po kasi ay mas prefer ko talaga yung mas konti lamang yung sauce sa akin pong spaghetti. Bale sinamahan ko nga po yung magde-deliver dahil last year pa po yung last order sa atin ni customer. Pasabay na rin po kasi ng soft drinks at disposable utensils sa atin si customer. Kailang po kasi sa atin na tumanggap po ng mga pasabay tulad po ng soft drinks, cake, o kahit po mga disposable utensils na gagamitin po sa event na yon.
Bigla pa nga pong umulan nung nasa daan po kami. Buti na lamang po ay hindi po ganun kalakas. Kaya na-deliver naman po namin ng maayos yung atin pong mga pa-orders.